Maniknik Falls kung ito ay tawagin, kahit na malayo ang lakarin ay hindi nakakasawang dayuhin. May 4 na ilog na kailangan mong tawirin at kung tag-ulan naman kasama ang mga sapa ay 6. Mag-ingat lang sa bawat mga hakbang dahil sa dulas ng mga bato ay baka magkamali ka ng aapakan. Madulas na daan ay kailangan mong akyatin pero kung mahina ka naman pwede namang sa kabila ay lakarin. Dahil ang mga sarili namin ay gusto naming subukin kaya mag-aalatarsa na lang ang aming gagawin. Pagdating dito sa taas ay hindi ka bibiguin dahil malinaw na tubig agad ikaw ay sasalubungin. Kakaway agad sa iyo ang talo ni Inang Kalikasan na ang ibig sabihin siya ay iyong lapitan. Kumusta kayo mga kagala ko? Panibagong araw, panibagong vlog-vlogan ko no. Nandito kami ngayon sa bagong tulay ng Barangay Mansilay kung hindi ako nagkakamali. Dito sa taas, napagdesisyon na naming tumigil para mamahinga at para mag-picture-picture na rin dito. Ang ruta natin ngayon ay papunta tayo sa Barangay Magibuhay para doon ay magpaalam kung pwede tayong bumisita para makabalik sa sitio Maniknik Falls. At ito na nga ang aming mga kasama. Nakaabot na kami dito mga kagala sa sintura ng Barangay Magibuhay. At dito ay syempre hindi ka pwedeng basta-basta na lang lalagpas. Dapat talaga hihingi ka ng respeto at ng permiso para sa iyong pupuntahan. Kaya naman pagkakarating namin dito ay agad-agad na rin kami naghahanap na kung saan kaming pwede magpaalam sa mga kinauukulan. At ayun na nga mga kagala, nakahanap na kami ng pwedeng sumama sa amin at nakapagpaalam na rin kami kay Kagawad. Maraming salamat po sa inyo Kagawad. Palagi ko na nga lang nakakalimutan ang kanyang pangalan, basta ang tanda lang namin ay ang kanyang bahay. Kaya maraming salamat po sa inyo. At dito na nga natin mga kagala ko uumpisahan ang ating paglalakad. Bago tayo makarating sa sitio Maniknik Falls ay may 4 na ilog tayong tatawirin. At kung tag-ulan naman, kasama ang 2 sapa ay umaabot ng 6. Kaya naman kung magdedesisyon kayong bumisita dito sa sitio Maniknik Falls ay sisiguraduhin yung maganda ang panahon at tag-init. Kasi minsan kahit nga tag-init ay bigla-bigla pa rin umuulan sa bundok. Kaya dapat maalam talaga kayong makiramdam. At para nga lang mga kagala ko sa mga ibang nagtatanong diyan kung gaano daw ba kalayo puntahan ang sitio Maniknik Falls. Ito mga impormasyon na ito mga kagala ay nakalap ko lang sa Tagkawayan Lagalag. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nabasa ko lang ito. At ayon sa kanila ay umpisa sa Tagkawayan Town proper ay magbabiyahe ka ng 17 kilometers, mapa motor man o 4 wheels or katumbas yun ng halos 1 oras. At umpisa naman ng Barangay Magibuhay ay maglalakad kayo ng nasa 7 kilometers or katumbas ng 1 oras at kalahati, aabutin ng 2 oras depende sa tagal ng inyong pamamahinga. Ayun, ganun lang kalapit mga kagala ko. Kayang-kaya nyo yan, kayo pa ba? Shoutout nga po pala sa Tagkawayan Lagalag. Maraming salamat sa mga impormasyon na inyong ibinahagi. Pahinga mode muna ulit tayo mga kagala ko kasi sa sobrang init ay hindi rin talaga babasta na maglakad ka ng dire-diretso lang. Kaya alalay lang kami sa pamamahinga. Kahit nakakapagod ay masaya naman talaga. At sa tuwing makakarating kami dito sa napakaraming tanim na tinatawag nilang Acacia Manggium, kami ay tuwang-tuwa na kasi piling talaga namin kami ay nangangalahati na. At habang daan ay mayat maya ka rin makakakita ng ganitong klaseng kagandang bulaklak. Napakaganda niya mga kagala, parang ang sarap iuwi. Pagkakalakad ka namin ng malayo-layo ay agap kami ulit ng pamamahinga kasi hindi naman lahat ng aming kasama sanay sa ganito. Hanggang sa maabot namin ang 4 ilog. Makikita mga kagala na kahit ganito lang kalitang ilog kapag hindi tag-ulan ay napakalinaw talaga ng tubig niya. Alam mo yun na kahit apakan mo siya ay talagang malinaw dahil palatandaan na nasa bundok ka na talaga. Kaya naman kahit ito ay malayo, hindi talaga kami nagsasawang balik-balikan ito. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad hanggang sa marating namin itong pinakang huling-huling bahay kubo na aming pahingahan. At dito na rin kami ay nakainom at nakisahod ng tubig sa kanilang gripo. Kasi halos maubos-ubos na rin yung mga tubig na aming daladala. Kaya na makita namin itong gripo na ito ay kami hindi na nagdalawang isip para manghingi. Wala kaming taong naabutan dito sa bahay kubo pero ang sabi naman ni Kuya ay okay lang naman manghingi ng tubig dahil kakilala niya yung may-ari ng bahay na ito. Kaya naman ako'y nakainom-inom na rin. At sa wakas, sa tuwing makikita namin itong mga bulubundukin na ito, ang ibig sabihin ay talagang malapit na kami sa katotohanan. Mga 1 lusong na lang at 2 ahon na lang ang aming bubunuin at nandito na kami sa target naming Maniknik Falls. At bago nga natin tuloy ang marating ito ay talagang bubunuin natin pasukan ang pinakang gubat na bahagi nitong pataas mga kagala. Makalipas ang may 1 oras at kalahati na aming paglalakad, or higit pa dahil nga depende rin sa aming pamamahinga at kailangan naming alalayan ng aming mga kasama. Sa wakas, thank you Lord, nandito na kami sa bungad ng Maniknik Falls mga kagala ko. At dito ay napagpasyahan ng aming mga kasama na mag-picture-picture muna at magpahinga ulit ng kaunti.
Pagkatapos namin mag-picture-picture at magpahinga, ito na, nandito na tayo sa akyatan. Mag-aalat-darsa na kami mga kagala dito ng daan para makarating lang tayo sa taas. At kung hindi mo naman kayang umakyat dito dahil nga may kadulasan ang mga bato, ay may daan namang pagpipilian sa kabila, pwede mo dong lakarin paahon. Pinagkaiba nga lang, medyo safe ang daan dun kisa dito. Pero sa isang banda, kahit medyo may kahirapan ang daan papunta dito sa taas, ay mas mag-i-enjoy ka talaga dito mga kagala. Dahil sa mga makikita mong magagandang view. Yun nga lang, sabi nga, kung saan ka mas safe at kung saan ka mas komportable, dun ka na lang mamimili. Kaya para sa akin, mas gusto ko pa rin daanan dun sa kabila. Kasi minsan naniniwala din ako na ang maganda minsan ay nakakalinlang. Kaya kapag hindi ka nag-iingat, posible talagang delikado ka dito. Talaga napakadulas ng daan. Kaya ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, napakadulas talaga mga kagala. Kaya mag-iingat talaga kayo dito. Yun nga lang, sa mga makikita mo talagang panalo, busog na busog ang iyong mga mata. Pero sabi nga, hindi naman natin kailangang magbadali. Yun nakikita na ito natin dito ng maaga. Kung magpapasiguro tayo na dumaan sa safe na daan, ay pwede naman natin itong balikan para sila ay ating silipin. Kasi para sa akin, mas okay yung daan kung sa taas ka mag-uumpisa pababa. At ito naman ay mga suhestyon ko lang para sa mga nagbabalak pa lamang papunta dito. At alam nyo naman, dapat sa bawat lakad natin, dapat hindi lahat kasiyahan ang ating iisipin. Dapat yung kaligtasan din natin. Dahil palagi may naghihintay sa atin sa bahay sa ating pag-uwi. Halos nandito na nga tayo mga kagala ko at patuloy pa rin tayong sinasalubong ng maliliit na falls at malililaw na tubig. Kaya naman talaga hindi agad-agad kami makalapit sa mataas na falls na ating pakay dahil nga sobra kaming nalilibang. Hanggang sa tuluyan na nating masilayan ang ating target na tinatawag na Maniknik Falls na dito matatagpuan sa Sitio Maniknik, Barangay Magibway, Tagkawayan, Quezon. At ayan, may kaibigan pang nag-welcome sa atin. Ang cute-cute niya. Habang kami ay nagpapahinga, tamang picture-picture muna at maghahanda na rin kami upang kumain ng pananghalian kasi hindi pa rin kami nag-aagahan. Itong Maniknik Falls sa ito mga kagala ay tinatayag nasa 60 to 80 feet ang taas at 10 to 12 feet naman ang kanyang lalim. At pagdating mo dito ay talaga namang masasabi mong sulit ang hirap at pagod sa pagpapadulas ng iyong mga dinadaanan dahil napakaganda talaga niya mga kagala ko. Ito nga pala yung daan na kung hindi kami namaybay sa ilog ay dyan kami lulusong. At pagkatapos din namin magpahinga kami ay naghanda na rin ang aming pananghalian para makakain na kami. Masaya nga kami nagkukwentuhan habang kumakain. Syempre tulad ng dati kahit paano nagkakarami din ang dala naming pagkain. At syempre alam nyo na masarap kumain ng sama-sama kapag maraming pagod. Kain tayo mga kagala ko. Pagkatapos nga namin kumain ayan, dire-diretso na kaming naligo. Diyos ko, para kaming paspasan. Paspasan kung kumilos parang wala nang mamaya. Agad-agad pagkarating namin dito, yung iba sige na ang picture, yung iba sige na ang paliligo. At dahil ako'y kampante naman na hindi ganun kalaliman ang tubig, kaya naman ako'y nakisali-sali din sa pagtalon sa tubig. Napakasarap mga kagala, napakalamig ng tubig. At si Lloyd, pinabayaan na lang muna naming mamahinga kasi pagod daw siya at walang masyadong tulog kagabi. Kaya habang siya ay nagpapahinga, itunuloy-tuloy na lang namin ang pag-i-enjoy para masulit namin ang lakad dito sa pagbabalik namin sa Maniknik Falls. Hanggang sa dito na din lang namin mga kagala tinapos at sinulit ang aming paliligo. I-try nyo din mga kagala kapag kayo ay may pagkakataon talagang sulit ang pagod ninyo. Pagkatapos sa aming maligo ay nag-impakad na rin kami pabalik kasi baka hapunin kami at kailangan na rin sadya talaga naming umuwi sa kadahilan ng personal na mga bagay-bagay ang dahilan. Ang mahalaga ay na-enjoy namin. At kung kayo ay nagbabalak din pumunta dito, ang pangunahin yung gawin ay makiramdam kayo na dapat maganda ang panahon at magpapaalam kayo bago kayo pumunta dito. Matapos ang mahabang lakaran pabalik, kami ay nagpapahinga lang at uusad na rin kami pauwi. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. See you on my next vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!